Sa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo na po ang lahat. O Kristo Hari, marangal, kaligtasan namin buhay, pagpupurit, pagpupugay, sa'yo'y aming iniaalay. Kahari ay itatapal sa bawat tahanan at bayan, pagkat tanging sa'yo lamang kaligtasa'y matatagpuan. Sa'yo't sa iglesyang hirap, puso namin nakalaan. Ngayon sa kabilang buhay, magdiriwang na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan, solemnidad ng Kristong Hari. Sa susunod na linggo ay linggo na po ng Adbyento. At sa araw na ito, sa puso natin, sa mga isip natin, salubungin natin ang nag-iisang hari sa sanlibutan at sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Handa na natin upang makinig sa salita ng Diyos at upang tanggapin ang kanyang banal na katawan at dugo. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan na gawa laban sa Diyos, sa kapwa at sa sarili. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking paglakulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan,
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulungkot sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Nang mabigong mapaglingkuran ng mga hari ng Israel ang kanyang bayan, ibinigay ng Diyos ang sarili bilang pastol at hari na nangangalaga sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung papaano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, ganun ko hanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihulutin ang napilay, palalakasin ang may hina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko ng inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukirin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na niyang binitawan, sa matuwid na landas, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan
at puti na ang kalis ko iyong pinapaapaw. Tunay ngang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo, lagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa kanyang muling pagkabuhay, kinilala si Jesus bilang hari ng sanlibutan, ang Panginoon sa lahat ng panahon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung papaano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, ganon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gandun din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa sa kanyang-kanyang takdang panahon, si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa panahon ng pagpaparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, ang lahat naman ay paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos at nalagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa ganon, lubusan maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng poong natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa
at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at minirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagugutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, unauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito'y sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ay inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Brothers and sisters, good morning po sa ating lahat, nasa simbahan at sa kanilang tahanan. Hindi na po natin mapigilan ang pagdating ng panahon dahil alam po natin parating na ang Pasko at parating na ang simbang gabi. Siyempre, hindi naman natin masabi na ang mga kapistahan na ito ngayon ay kagaya sa dati. Hindi ko nga po alam kung ganun kayo ka-excited sa darating na Pasko o sa darating ng simbang gabi, o baka mamaya ang nagpapa-excited sa atin yung darating na bakuna. Baka mas naiisip pa natin yun. Kanya-kanya po tayong paraan para salubungin ang mga darating na mga kapistahan. Pero bago po natin pag-usapan ang Pasko, ang Adbyento, ang simbang gabi, sa linggong ito
ating ipinagdiriwang ang tinatawag na Kristo Hari. Christ the King. Cristo Rey. Mamaya po sa pangunguna ng mga apostolado ng panalangin, magkakaroon tayo ng kunting mobile procession sa ilang mga kalye sa ating parokya. At sana itong mga simbolismo na ito, sana ito ay pagpapahayag ng ating parokya, ng ating bansa, ng ating mundo, na kung minsan man ay nakakalimutan natin si Kristo bilang hari ng ating buhay, ng ating sarili. Kung minsan man o madalas man, iba ang naging hari o reyna sa ating buhay, hihingi tayo ng kapatawaran sa araw na ito. Lalapit tayo sa ating Panginoon at sariwain po natin ang ating pananampalataya sa Kanya, na sa bandang huli, sa totoong buhay, wala po tayong kinikilalang ibang hari ng sanlibutan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Sa araw na ito, hihingi po tayo ng kapatawaran, pero sariwain natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Wala namang panahon na huli. Lahat po ang ating misyon. Araw-araw, dapat kilalanin natin ang Diyos, si Jesus, bilang hari ng ating buhay. Mga kapatid, magandang tanong para sa ating lahat sa linggong ito, bago po tayo pumasok sa Adbyento. Talaga bang si Jesus ang nangunguna sa ating buhay? Talaga bang ang naghahari araw-araw sa iyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos? Sa isip, sa damdamin, sa salita, sa ating mga kilos. Lahat po yan synchronized. Lahat po yan harmonized. Kasi po, minsan sinabi ng ating Panginoon, ang pinakadakilang utos ay mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa sa buong isip, lakas, puso, sa ating buhay. Kaya po, sa araw na ito, balikan natin yung ating sarili. Talaga bang nangunguna at nangunguna araw-araw ang Diyos sa ating mga sarili? Mga kapatid, pansinin po natin yung imahen ng Kristong Hari sa bandang ganito sa ating altar. O, bawat hari sa panahon ni Jesus, kasi ngayon ilan-ilan na lang. Halos wala ng hari. Kung may rey naman, nandyan. Pero sa panahon ng ating Panginoong Jesus, talagang bawat bansa may hari. At yung hari, ano po ang meron siya? Nakita po natin sa imahin, tingnan niyo yung imahin. Unang-una, ang hari ay may trono. May upuan. Trono. Kasi sa ating mundo, yung trono nangangahulugan ng kakayahan, kapangyarihan. Kaya isang simbolo ng hari ay ang kanyang trono, kagaya ng ating Panginoon. Kakaiba siyang hari, pero nakaupo pa rin siya sa kanyang trono. Kasi sa banal na Biblia natin, laging nakabanggit po yan, kahit sa huling aklat sa Bagong Tipan, New Testament, sa Book of Revelation. Nakaupo sa trono ang anak ng tao. Yan, yung trono. Pangalawa po, bawat hari, mayroon pong staff, tungkod. Kasi yung tungkod na yan, yun din yung parang pastol. Yung pastol, kung familiar po kayo sa European setup, kasi wala yan dito masyado sa atin,
yung pong pastol, laging may guiding stick, yung tungkod. At sa tradisyon natin, yung tungkod na yon ay nangangahulugan na siya yung gabay at nagbibigay na direksyon. Kaya isa pang simbolo na mayroon ang hari ay ang kanyang tungkod. Pangatlo po, makinig kayo kasi mamaya tatanungin kayo ng mga apo ninyo, mga anak ninyo kung anong meron yung hari. Baka sasabihin nyo lang, yung hari, pera. Yung hari, mga jewelries. Ang pangatlo pong simbolo ng hari, siyempre yung singsing. No? Kasi yung singsing, yun po yung sign of unity. Di ba kayong mag-asawa nagbibigayan ng singsing kapag kasal? That's the sacrament of unity. Yung singsing na yun, pakikiisa. Kaya mga mag-asawa, huwag niyong walain yung inyong singsing. Yung ibang kunyari, nawawala. Pero, iba na pa ng ibig sabihin. Kasi pag may singsing kayo, yun yung sacrament of unity. Sa hari, yung singsing, yun yung kanyang misyon na pag-isahin ang mga tao. Dapat sa kanyang kaharian pag-isahin. At yung pang-apat po, ika muna, bago yung pang-apat, ano yung una? Tingnan nyo, nakalimutan nyo kaagad. Oh, ano yung una? Huwag naman kayong galit, nagtatanong lang po ako eh. Ano yung una? Ano yung pangalawa? Tungkod. Ano yung pangatlo? Singsing. Yung pang-apat, ano? Alam na alam niyo yan. Crown. Yung corona. Kaya may coronation. Yung mensahe po ng ating simbahan at ng ating mga narinig na pagbasa ay simple lamang. Laging pinag-isa tayo bilang pueblo de Diyos, anak ng Panginoong Diyos. Pinag-iisa tayo sa Kanyang kaharian. At sana po sa linggong ito, huwag namang tingnan lang natin ang hari. Tingnan din natin ang Kanyang paghahari at kaharian. Baka mamaya napakabilis nating tingnan si Jesus bilang hari. Nangyayari po yan. Pero ang kabuuhan po niyan, the complete picture sa ating kapistahan, huwag lang natin tingnan si Kristo, kundi tingnan natin ang kanyang paghahari at ang kanyang kaharian. Amen? Siguro makakatulong intindihin ito. Halimbawa, yung kusinero, pag wala kang kusina, kusinero ka ba? So, sa kusinero, kailangan niya yung kusina. Pero kusina lang ba ang kailangan niya? Importante, may menu. May menu. Tingnan niyo sa mga restaurant, anong unang binibigay sa inyo? Kanin ba? Hindi. Ulam ba? Hindi. Ang una yung papel. Huwag niyong kainin yung papel. Yung papel, doon nakasulat yung menu. Kasi titingnan mo kung ano yung i-order mo. At lalong-lalo na tingnan mo kung magkano. Kaya yung menu, ibibigay sa inyo. So yung kusinero, sa kusina, at saka sa menu. Yun po yung kabuuan. Yung driver, kailangan ng kotse. Ano ito, driver? Walang kotse? So yung driver dapat may kotse. Ano pa po ang kailangan ng driver? Hindi lang kotse, kundi yung ruta. Yung ruta kasi, yun yung direction mo. Mga kapatid, sa ating kapistahan ngayon, siyempre, ang kinin natin sa Jesus,
Pero dapat angkinin natin ang kanyang paghahari sa ating buhay. At ang kanyang kaharian. Ano po yung kaharian niya? Narinig po natin sa Ebanghelyo. Sa bandang huli ng lahat, ang hari ay magsusulit sa ating lahat. Ayon sa narinig natin sa Ebanghelyo. Yung mga tinatawag na tupa nasa kanan dahil oras na may nangangailangan ng pagkain, inumin, damit, gamot, corporal works of mercy, nandyan ka, tumugon ka, hindi ka pumikit, hindi ka nagbulag-bulagan. Corporal works of mercy, naging matulungin ka sa mga nagugutom, sa mga nauuhaw, sa mga nagkasakit, nangangailangan, mga dukha, naghihirap, nandun ka. Araw-araw ba yun? Madalas ba yun? Nasa depende po yan sa iyong kakayahan. Kaya pag may lumapit sa inyo nangangailangan, huwag niyong talikuran. Kasi kung talikuran nyo yan, siya daw ang iyong tinalikuran. Pero kapag napagbigyan nyo, kahit yung mga maliliit, na parang akala natin nakakainis na, nakakagalit na, baka yun pa yung oras ng pagbisita ng Panginoon sa ating buhay. Marami po sa ating nagtatanong, yung mga lumalapit ba dyan? Yung mga humihingi ba dyan? Dapat bang bigyan natin? Kung hindi mo man mabigyan lahat, sikapin mo yung sarili mo nakapagbigay kahit sa isa o dalawa o tatlo. Huwag namang pagkakataon yun na parang baliwalain natin yung mga nangangailangan sa atin. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa ating pulpito, sa simbahan, yung sinabi ni Mother Teresa, if you cannot feed 100 mouths, just feed one. Kung hindi mo kakayanin na matulungan ang 100 kataong nangangailangan, sikapin mo na kahit isa sa kanila o dalawa, hindi uuwi sa kawalan. Happy Fiesta po sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Meron po tayong pananampalataya bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano. Sabay-sabay po nating dasalin. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay ng paguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parumito at uukong sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo sama upang matularan natin si Jesus, ang hari ng sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Ang ating tugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maparating nawa ng mga pinuno ng aming simbahan ang paanyaya ni Kristo sa mga tao na mapabilang sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo.
Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Matularan nawa ng mga pinuno ng aming pamahalaan ang Kristong Hari na naglilingkod sa mamamayan, lalong-lalo na sa mga dukha na buong puso at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maranasan nawa ng mga taong uhaw sa pananampalataya, lumago sa Diyos at nawawala ng pag-asa sa buhay, ang paghahari ni Jesus sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming puso. Mapanatili nawa naming lahat ang pagkakaisa at pagmamahalan upang patuloy na maghari si Jesus sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ngayon, ialay natin sa sandaling katahimikan ang ating mga sariling pasasalamat at kahilingan. O Diyos, makapamuhay nawa kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng iyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari, siyang nabubuhay at kapiling mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inang ilubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas, higintong nilugod. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong isambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pagmagpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinuko. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad.
Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel sa siyawit ng papuri sa iyong walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, nagkalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw makalanta ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu gawing banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagpisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yun din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit natin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumit, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo simbang laganap sa iyong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid namin na himlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Valerio at Nicolasa. Kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, si San Jose, mga apostol, San Agustin, San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, pag-isahin po natin ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig kay Kristong Hari. Dasalin po natin ang panalangin na binigay sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tili sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan kilang araw ng pagpapahinga ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo din. Magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, ang Hari ng sanlibutan, nag-anyaya sa atin na yakapin at angkinin ang kanyang paghahari at ang kanyang kaharian. Mapalad tayong lahat ng niyahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Katawan ni Kristo. Amen.
siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw. Kumanta din tayong lahat. Kumanta po. Sabay kayo sa kanta. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo
sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautosan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang mga paalala. Patuloy po ang panawagan ng ating simbahan na suportahan po natin ang ating online masses sa ating FB page OLPGB de Tondo. Magkakaroon po tayo ng mobile procession sa pagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari mamayang ikatatlo ng hapon. Sa susunod na linggo, tayo po ay magsisimula na sa panahon ng Adbyento. Ngayon po ay ating panoorin ang video katekismo. Ipinagdiriwang natin ngayong linggong ito ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Ang solemnidad na ito ay wala pang 100 taon, samantalang mahigit 2,000 taon na ang ating simbahang Katolika. Ang kapistahan ng Kristong Hari ngayon ay ang ika-34 na linggo sa karaniwang panahon. Sa linggong ito nagtatapos ang kalendaryong panliturhiya ng ating simbahan. Sa darating na linggo ay magsisimula tayong muli sa pamamagitan ng panahon ng Adbyento. Bakit merong solemnidad ng Kristong Hari sa ating simbahan? Noong ika-11 ng Disyembre taong 1925, itinatag ni Santo Papa Pio XI ang kapistahan ng Kristong Hari sa kanyang encyclical Quas Primas, nang ibig sabihin sa simula pa lamang. Sa pamamagitan ng encyclical na ito, ipinakilala at itinatag ni Santo Papa Pio XI ang kapistahan natin ngayon, ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Itinuturo ng encyclical na ito ang mga turo sa matandang tipan at bagong tipan tungkol sa pagkahari ni Kristo. Ayon sa Santo Papa, dahil sa mga pangyayari katulad ng pagkakaroon ng revolusyon sa Russia na tinatawag na Bolshevik Revolution noong 1917 at 8 taon nang lumipas ay sumiklab naman ang unang digmaang pandaigdig noong 1925. Nagkaroon ng gobyernong totalitarianismo na masasabi nating mga atheist o ateista ang mga hindi naniniwala o sumasampalataya sa Diyos. Ang bunga nito ay ang tinatawag na Soviet Communism. Nakalimutan na ng mga tao kung sino nga ba ang tunay na hari at kung sino nga ba ang dapat maging hari ng buhay nila. Sino nga ba ang hari ng buhay natin? Ano ba ang gustong ipaliwanag ni Papa Pio XI sa kanyang encyclical Quas Primas? Ang nais lamang ipaliwanag ng Santo Papa ay dapat magkaroon lamang ng iisang hari ang buhay natin. Ayon sa papal motto ni Pope Pius XI, Christ, Peace in Christ Kingdom, nang ibig sabihin, ang kapayapaan ni Kristo ay nasa kaharian ni Kristo. Pinapaliwanag ni Pope Pius XI sa Quas Primas na si Jesus lamang ang dapat maging hari ng ating buhay. Ayon sa ating Santo Papa Benito XVI, ang paghahari ni Kristo ay hindi tungkol sa laman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagpapakumbaba at paglilingkod sa kapwa-tao. Isang halimbawa o huwaran natin ang ating mahal na inang Maria, ang ina ni Jesus, ang ating ding ina. Kaya dinakila rin si Maria at ginawa siyang reyna ng langit at lupa, ganyan rin kay Jesus. Ayon nga kay Apostol San Pablo, nagpakababa si Jesus na maging tao siya at naging masunuring hanggang kamatayan sa krus. Si Kristo ang ating hari. Si Kristo Jesus ang simula at ang katapusan, ang Alpha at Omega. Si Jesus ang ating hari, ngayon, bukas at magpakailanman. Pagpalain tayong lahat ni Kristong Hari, Hari ng sansinukob, Hari ng langit, Hari ng lahat ng mga tao. Viva Cristo Rey, mabuhay ang Kristong Hari.
Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng 500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ipanalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Have a happy Sunday po sa lahat. Maraming salamat sa iyong presensya. Thank you very much sa ating mga church volunteers, mga parishioners. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey! Mabuhay ang Kristong Hari! O Kristo, Haring marangal, kaligtasan aming buhay, pagpupurit, pagtutugay, sa'yo'y aming iniaalay, kahari ay itatanghal sa bawat tahanan at bayan, pagkat tanging sa'yo lamang kaligtas ay matatagpuan, sa'yo't sa
Amen.